Welcome back to Glisa's YouTube channel. So for today's video, ang tatalakayin naman natin ay tungkol dito sa ating Nanlite FC500C RGB LED spotlight. So itong Nanlite FC500C ito ay RGBW na, and then meron itong rated power of 520 watts, and it also has color temperature range of 2700 Kelvin to 7500 Kelvin. So meron din itong dimming range from 0 to 100%. So, syempre meron din siyang multiple lighting effects. So mamaya, tatalakayin natin at papakita natin kung ano yung mga lighting effects na yon. And syempre, it can also be controlled using your mobile phone via Bluetooth with non-link app, or pwede rin sa kanyang built-in na interface. And of course, ito rin ay auto volts, which is 100 to 240 volts AC. So, what's inside this box? So, buksan na natin at tingnan na natin yung laman ng ating Nanlite FC500C. So, wala akong gagawin. Tanggalin lang natin itong covering natin. Right. Okay. So, yan ang nasa loob ng ating Nanlite FC500C. So, pakita ko lang unang-una, siyempre, yung ating Nanlite FC500C fixture. Yan. So, ano pa yung nasa loob? Siyempre yung kanyang power supply o yung kanyang ballast. Ito. Yan. So, siyempre, nandito yung ating ballast to fixture cable. So, ito yung ikakabit natin from ballast papunta sa ating Nanlite FC500C. Siyempre, ang ating AC power cable. So, napakahaba. Siyempre, meron din tayo ditong quick release clamp. So, mamaya gagamitin natin to sa ating ballast. So, dito natin siya gagamitin. So, siyempre, meron din tayo ditong manual and warranty card. So, ito yan, nasa loob. And of course, ang carrying case ng ating Nanlite FC500C. So, tapos na natin i-unbox yung ating Nanlite FC500C. So, this time, papakita naman namin sa inyo yung mga basic setup ito. At syempre, pati yung settings mamaya. So for this tutorial, gagamit ako ng Matthews combo stand. So, ito na yung ating fixture. So dito, syempre, ang gagamitin ko muna is baby pin. Yan, ng ating stand. So kung gusto niyo namang gamitin junior pin, ang gagawin nyo, tatanggalin nyo lang to. Tapos dito nyo siya ikabit sa junior pin. Pero sa tutorial na to, gagamit ako ng baby pin. So yan, attach lang natin. So kung mapapansin nyo, itong FC500C natin, ang pinagkaiba nito sa mga FS model like FS200B, FS300B, dalawa yung yoke nun. Tingnan nyo ha. Dito, isa lang. So yun yung pinagkaiba niya. So parang mas mabilis siyang i-position kumpara sa dalawa yung yoke. So yun lang naman yung pinagkaiba niya. And of course, syempre, RGB siya. RGBW. Meaning colored siya, hindi siya bicolor lang. So, ang next natin is ikakabit na natin yung ating quick release clamp. So make sure, pasalo. Pasalo lagi, hindi pwedeng pa ganyan. Kailangan pasalo. Sasaluin mo yung ballast. So ikabit lang natin. Yan. So pag maigpit na, ikakabit na natin dyan yung ating ballast o ating power supply. So titignan nyo, pabi siya. So dito yon. So pag kinabit mo to, may maririnig kang click. Pag nag-click, ibig sabihin nag-lock na yon. So try natin ha. Yun. Pag narinig mo yung click na yon, ibig sabihin nag-lock na yan. So kahit anong gawin mo, hindi mo matatanggal yan. So meron kang ipipress sa likod para matanggal mo yan. Ipipress mo lang yung nasa likod. Yan. And then, yun. Natanggal mo na siya. So, ibalik lang natin. Okay. Yan. Ang next natin is, ikakabit natin yung ating
ballast to fixture cable. Yan. Dito lang natin siya ikakabit sa taas. So ito, meron namang marker yan, so hindi ka maliligaw yan. Yung parang nakaumbok na yan. Ilalagay mo sa may parang kanal niya. So yan lang siya, oh. May marker naman. Tapos, i-twist mo lang para mag-lock. Yun, kagaya nun. So paano pagtanggal? Itong metal part na to, hahatakin mo yan, tapos i-twist mo pabalik. Tanggal na siya. So ikabit natin ulit. So lagay lang sa may parang marker niya, and then twist. Yun, lock. So, ganun din yung gagawin natin dito sa likod. Yan, dito naman natin siya ikakabit. So, ito siya. Ito. Dito dapat yan. So, pagtapatin lang natin. And then, twist. Yun. So, nalock na. So, para safety, i-strap natin yung ating kable para hindi nai-stress. Yan. Kagaya yan, stress yan. Oh. So, para maiwasan yan, tsaka para hindi madaling masira yung kable, so ano next? Siyempre, naikabit na natin yung ating ballast to fixture cable. Siyempre, lalagay na natin yung ating AC power cable. So dito yan sa may ballast, nakalagay dyan input AC 100 to 240 volts. So auto volts siya. So which is okay naman sa power supply natin. So yan. So isaksak lang natin to sa ating power outlet which is 220 volts. And then, kapag na-set up na natin yan, ang switch natin nandito sa likod. Okay. So, i-turn on na natin yung ilaw natin. Yan. So, dito yung switch. So, itong knobs na to, pag naka-CCT mode tayo, so, dito, may color blue knob na to, ito yung pang-dimmer natin. Yan. So, yun yung gamit niya. So, ipapakita ko lang, from 0% to 100%. So, yun yung ating dimmer. So, itong pangalawang knob, ito yung ating pang-navigate. So, halimbawa, kailangan mong baguhin yung color temperature. So, ilagay mo lang dyan, itapat mo lang siya, and then ito yung magbabago. Yan, o. So, pakita ko lang ha. From 2,700 Kelvin to 7,500 Kelvin. And then, meron din siyang green magenta shift. So, ang gagawin ko lang, gagamitin ko itong pangalawang knob, tapat ko lang dyan, tapos ito na yung pang-change. Okay, so yan lang siya. So yan, green magenta shift natin. So make sure lang na laging nasa 0 yan. Okay. Okay, 0. And then, balik lang natin to sa pinakamababa. Yan, and then sa dimmer. So yun lang yon. So ano pa? So itong dalawa, yung mode tsaka menu. Unahin na natin yung menu. So ano ba yung nasa loob ng menu? So, sa loob ng menu, nandyan yung address DMX. So, ito lang yung pang-navigate din natin, yung pangalawang knob. So, wireless control, fan control, rotate screen, screen brightness, language, firmware update. So, dito yon sa USB. Gagamitan nyo ng USB para ma-update yung kanyang firmware. And then, reset all settings. So, yung mga settings mo, pwede mong i-reset sa factory setting. Tapos, yung version mode natin, so, yun lang yung under ng menu natin. So, paano mo papasukin yan? So, ang gagawin mo lang is, yon dito. I-press mo yung pangalawang knob. So, paano pagbalik? Press menu. So, halimbawa, fan control. So, para mapasok mo yung setting niyan, press mo lang to. Yan. So, smart, full, low, off. So, yun yung paggamit ng knob natin pag naka-menu. So, ano naman yung shortcut natin? So, meron tayong mode na button. So, pag pinindot mo yung mode, merong CCT mode, meron tayong HSI mode, which is Hue Saturation Intensity. So, try natin pasukin yan. So, yan. So, may dimmer din tayo. Yan. So, balik lang natin dito sa Hue. So, yan, no? From red, so, iba-iba. So, yan yung ating HSI mode. Tapos, meron din yung saturation. So, bahala ka na kung anong setting ng saturation mo dyan. So, ano pa yung ibang mode? So, meron din tayong RGBW mode. So, ito, napakadali. So, meron siyang RGBW. So, halimbawa, kailangan mo lang red. Halimbawa, red, yan. Tapos, ito ang gagamitin mo pang lagay ng value. So, yan. So, hanggang 255 yan at yung dimmer mo hanggang
100%. So per kulay, magagawa mo yan. Separate. So halimbawa, hindi mo na kailangan yung red. So, i-navigate mo lang dito, tapos isi-zero mo yung red, tapos punta ka sa may blue, tapos lagyan mo ng value hanggang 255. So, ganun lang kapag RGBW mode. So, ano pa yung ibang mode niya? So, meron tayong gel mode. So, pasukin natin yung gel mode. Yan. So, marami yan. Iba-iba. So, clear. Yan. So, lahat ng settings na gusto mo dyan, pwede mong gawin. So, iba-iba. So, marami kang pwedeng gawin sa gel mode. So, ano pa yung ibang mode dyan? Yan, yung effect. Effect mode. Okay. So, pasukin natin yung effects. Ito yung sinasabi ko kanina. So, yan. Meron tayong pulse. Yan. Meron tayong storm. Police car. So, paparazzi, disco, bad bulb, fireworks, explosion, welding, U-loop, CCT loop. So, kada effect mode, marami tayong setting dyan. So, meron tayong dimmer, color temperature, green, magenta shift, at meron din tayong speed. So, depende na kung ano yung gusto nyo. So, pag bumalik tayo sa CCT mode, press lang natin to. Yan. So, nandiyan na tayo sa CCT mode. So, balik lang natin. Halimbawa sa daylight. So, gawin lang natin siyang 5-6. And then, yung dimmer natin is 100%. So, paano naman ang proper na pagpatay ng ating non-light FC500C? So, halimbawa, ganyan. Ang dimmer mo nasa 100%. Ang gagawin mo laging gagawin mo is ilagay mo sa 0 yan. Bago mo i-turn off. So yun lang yung proper na pag-turn off ng ating non-light FC500C at sa iba nating mga non-light sa ilaw, even sa mga HMI. So yun lang yung mga basic calibration and settings ng ating non-light FC500C RGB LED spotlight. Thank you so much for watching and maraming salamat. If you would like to rent this or any of our other equipment, feel free to contact us at info@glisas.com or any of the numbers on your screen. You may also check our equipment list at avstudioservices.com. Please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell. Thank you for watching!